Sa liblib na baryo ng San Roque, tahimik ang gabi, mahina lang ang huni ng kuliglig at hampas ng hangin sa mga dahon. Dito napadpad ang mag-asawang sina Leo at Mara, kasama ang bunsong kapatid ni Mara na si Liza na 6 na buwang buntis. Galing sila sa syudad, kaya iniisip nilang magiging perpekto ang baryo para makapagpahinga si Liza mula sa stress ng trabaho at polusyon ng lungsod. Una nilang napansin, kakaiba ang titig ng ilang residente. Parang may gustong sabihin, pero pinipili na lang manahimik. Isa sa mga kapitbahay, si Mang Orly, lumapit sa kanila. Kung ako sa inyo, bulong niya, kapag gabi ng bagong buwan, isara niyo lahat ng bintana at huwag mabukas ng pinto kahit sino pa ang kumatok. Lalo na kung mababa at paos ang boses. Ngumiti lang si Leo. Akala niya kwento-kwento lang para takutin ang mga bagong salta. Sa ikalawang gabi nila, habang mahimbing ang tulog ni Leo, napansin ni Mara ang kakaibang tunog mula sa labas, parang may humahaplos sa pader gamit ang matutulis na kuko. Sinilip niya ang bintana at muntik nang mapasigaw. Sa ilalim ng poste ng ilaw, may nakatayong payat na matandang babae. Nakayuko pero ang leeg ay nakabaluktot pataas, kaya't diretso ang titig sa kanya. Mapupula ang mata, parang may liwanag na galing sa ilalim. Kinabukasan, tinanong niya si Mang Orly. Si Aling Sima yun, pabulong nitong sagot. Matagal nang patay. Pero tuwing bagong buwan, bumabalik para maghanap ng bagong biktima. Huwag mo siyang titigan. Huwag mo ring pagbubuksan. Bisperas ng bagong buwan. Habang papalapit ang gabi ng bagong buwan, mas lumalakas ang mga palatandaan. May naririnig silang mabigat na yabag sa bubong. Minsan, may amoy ng nabubulok na karne na pumapasok sa bintana kahit mahigpit na nakasara. Isang gabi, nakita ni Liza na may anino sa gilid ng bahay. Mahaba ang braso, at parang may nakalawit na dila na mahaba at makapal. Wala siyang sinabi sa dalawa, pero simula noon, hindi na siya mapakali. Gabi ng gabing walang buwan. Madilim ang langit, walang liwanag ng buwan. Parang sumisiksik ang dilim sa balat nila. Maaga nilang isinara ang lahat ng pinto at bintana. Binuhusan pa ni Leo ng asin ang paligid ng bahay, kahit nag-aalangan. Alas 12 ng gabi, nagsimula na ang mabagal na katok. Kasunod noon, isang paos na boses. Buksan mo, naiwan ko ang gamit ko, tulungan mo ako. Nanlamig ang katawan ni Mara. Mara, huwag kang lalapit, bulong ni Leo. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil ang katok. Pero biglang may malakas na lagabog sa bubong, na sinundan ng mabibilis na yapak, parang 4 na paa ang gamit. Kasabay noon, ang mahinang halakhak mula sa taas ng bubong, halakhak na parang galing sa isang taong matagal nang hindi huminga. Maya-maya pa, biglang umiyak si Liza mula sa kanyang kwarto. Tumakbo si Mara at napatigil siya sa may pintuan, nakabukas ang bintana at sa dilim, may nakalawit na dila na paikot-ikot sa ere, papalapit sa tiyan ni Liza. Leo, dumating si Leo at sinara agad ang bintana, pero bago ito tuluyang magsara, tumambad sa kanila ang mukha ni Aling Sima, mata na mapula at nakangisi, may mga ngipin na parang matutulis na pako. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Binuhat ni Leo si Liza habang si Mara ay sumama, dala ang asin at isang maliit na lampara. Lumabas sila sa madilim na daan, at doon nila narinig ang mabilis na yabag mula sa likod. Hindi yun normal na hakbang, parang pagsalpok ng mga kamay at paa sa lupa, masyadong mabilis para sa isang tao. Leo, bilasan mo, sigaw ni Mara. Sa gilid ng kanilang paningin, nakita nila si Aling Sima na gumagapang sa lupa, mabilis at mababa, parang hayop. Ang dila niya'y nakalawit, umaabot sa lupa, humahaplos sa putik. Bago sila umabot sa bahay ni Mang Orly, biglang sumulpot si Aling Sima sa harapan nila, humarang, at ngumisi. Sa akin ka, tumalon siya, pero nahampas siya ni Mara ng bote ng asin. Sumirit ang itim na likido mula sa balat ng matanda at umatungal ito sa sakit. Binuksan ni Mang Orly ang pinto at mabilis silang pinapasok. Binuhusan ito ng asin at langis ang sahig sa paligid ng pinto. Sa labas, maririnig ang paggagala ng kuko sa dingding, ang mabigat na yabag, at minsan, ang dila na kumakaskas sa sahig.
Hindi siya makakapasok, hanggat hindi ninyo siya tinitingnan, bulong ni Mang Orly. Buong magdamag, naririnig nila ang mahinang halakhak sa paligid ng bahay. Parang umiikot, nagmamasid, naghihintay. Pagsapit ng umaga, wala na si Aling Sima. Pero sa lupa sa labas, may naiwan na mga bakas ng paa na hindi pantay ang daliri, at bawat bakas ay may marka ng matatalas na kuko. Kinabukasan, umalis sila ng baryo. Pero habang nasa bus, may sumakay na matandang babae. Umupo ito sa likod ni Mara, at sa lamig ng hangin, naramdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Hindi pa ako sa inyo tapos bulong